Ang BGC ay literal na bubble. It's a privately owned fantasy land. Hindi ba ang weird na kung nakatira ka sa BGC, pwede kang maglakad from your condo to a coffee shop, a grocery, pero yung nagtimpla ng kape mo, yung nagbag ng binili mo, everyone responsible for your essential services, hindi nila afford tumira sa city na pinagsaserbisyohan nila. Sinong magpapamigay ng lupa doon sa service delivery nyo? Doon sa BGC? Sige nga. Hindi ba ang tanong dyan is magkano ang dapat mong maging sweldo para ma-afford mo ang lupa sa BGC? Bibigyan mo ba sila ng bahay sa BGC? Sa theme park, wala yung kaibahan sa Kidzania or sa Enchanted Kingdom. Marami sa mga pumiling tumira sa BGC are people who wanna live in a bubble at kapag nakakakita sila ng gang-gang, it bursts their bubble. Nasisira yung fantasy nila. When you Fantasy of what? Masama bang humiling ng isang neighborhood na payapa, na walang ugaling squatter, na wala kang nakikitang nakahubad? 'Di ba? Wala kang nakikitang dumudura. Sige nga. Masama bang hilingin 'yon? Nagbayad ka ng mahal sa BGC. Para kang nagbayad ng mahal sa isang subdivision, Forbes Park, tapos papasukin ng mga squatter, magkakalat, magdudumi, tatait kung saan saan, dudura kung saan saan. Ba't pa ako nagbayad ng mahal? really think about it, maliban sa discomfort na nararamdaman mo tuwing nakikita mo sila, ano bang kasalanan nila sa'yo? Hindi ko kailangan na magawan ako ng kasalanan before ko masabi na yung inuugali nila sa public, paghuhubad, 'di ba? Pagtatapon ng basura kung saan-saan, pagdura kung saan-saan, is actually not a good ugali. And anong masama na ayaw ko ng ganun? Sige nga. This whole conversation reminds me of something I read in the book Feminist City by Leslie Kern. May sinite siyang research dito by Gil Valentine saying na for a lot of young people, nakikita nila ang city streets not as public spaces but as private spaces. And so what kung ganyan yung tingin nila? Dahil ba ganyan yung tingin ng kabataan, dapat yan na yung sundin natin? Kasama ba yan sa freedom of expression na pinagsasabi nyo? Freedom na maging balahura, freedom na maging squatter, ugaling squatter. Tangina standards ng Pilipino, pababa eh. Kasi doon sila nakakaramdam ng sense of anonymity away from the prying gaze of their parents or their teachers. Para sa kanila, ang nakikita nilang public spaces ay yung mga bahay nila kasi doon sila mas bantay sarado or doon sila mas nahihiyang maging true to themselves. So yung true selves nila, yung maging animal. Doon sa public spaces, maging balahura, maging ugaling squatter. 'Di ba? And you're not going to do something about it? Ayaw mo silang disiplinahin? My God, good luck sa next generations ng Pilipinas. Kapag gumagala sila sa city, doon sila malayong i-explore o i-express yung tunay na sila. There's no problem in expressing. But of course, you need to be mindful of other people na tatamaan nung pag-i-express mo. Kasi if you are going to be rude, if you are going to act like squatter, kailangan mo munang tanungin kung appropriate ba yung lugar na pinagdidisplayan mo ng ugali mo. So, exploring the city, hanging out in public is a crucial part of developing your own identity as a young person. Besides, bakit ba sila sa BGC nagpupunta? Yun lang kasi yung lugar na makakapagpulong ka with your friends na wala kang binabayaran, na maganda tignan, na Yun na nga eh, libre na nga. Pero anong ginagawa ng mga squatter? 'Di ba? Dinudumihan nila. Para ano? Just for them to feel good, to stroke each other's ego. Libre na nga, hindi pa sila umayos. Ganyan ba talaga kaabusado yung mga mahihirap, mga squatter, mga utak squatter?
Tapos may mga ganitong grupo or individuals na magtatanggol sa ugaling squatter. The least you could do is behave. To act proper. Isipin mo na hindi lang ikaw yung tao doon at baka nakakadisturbo ka sa kung ano yung ginagawa din ng ibang tao. Ba't ikaw lang ba yung nagpapahinga doon? Ikaw lang ba yung may ka-meeting doon? Ikaw lang ba yung may-ari ng public spaces? Hindi ako nagtataka kung bakit maraming ganito. Kasi unang-una pa lang, yung influencers pa lang, ohulats na eh. 'Di ba? Puta, mga napapadeport kasi hindi marunong mag-behave. Hindi iniintindi yung kapwa niya. Gusto nila sila at sila lang yung iniisip nila. 'Di ba? Malinis. Kapag sinabi natin na bawal na ang mga geng-geng doon, sinasabi ba natin na yung mga may kaya lang ang deserving ng ganong spaces? No. Yung mga may manners at may empathy lang towards sa kapwa nila, yung dapat nasa public spaces. Yung iba na hindi makatiis, ayun, nakakulong. This is Pinoy Extreme.